Biglang nakatanggap si Bian Jianwu ng tawag mula kay Jiang Yi. Nang makita ito, tinanong ni Baili Changqing, baka may bago na namang misyon mula sa headquarters. Kalma lang na sinabi ni Bian Jianwu, si Jiang Yi ang tumatawag. Nang marinig ang pangalan ni Jiang Yi, nairita si Wu Di, itong taong to, hindi maagang tumawag o kaya kahit mamaya, tatawag pa talaga ngayon na paalis na tayo ng Heavenly Sea City. Sinadya ba talaga to? Sinagot ni Bian Jianwu ang tawag, at una munang tinanong ni Jiang Yi kung nakaalis na ba sila ng Heavenly Sea City. Nang malaman niyang pauwi na sila, diretsong sinabi ni Jiang Yi, Captain Bian, may nadiskubre akong napakaraming zombies sa Turtle Mountain District, at tinatantiya kong aabot ito ng 300,000. Pagkarinig nito, agad na sumigaw si Bian Jianwu, ukininam. Ihinto ang sasakyan. Kaagad na inapakan ni Baili Changqing ang preno. Nagpatuloy si Jiang Yi, totoo ito, ang hukbo ay matatagpuan sa pinakalalim na bahagi ng subway sa lugar ng Turtle Mountain, at maaaring umabot sa daan-daang libo ang bilang ng mga zombie. Mabigat na nagtanong si Bian Jianwu, paano mo ito natuklasan? Nag-atubili si Jiang Yi ng sandali, balak sanang magsinungaling na aksidente niyang nadiskubre ito, ngunit dahil alam niyang matalino si Bian Jianwu, hindi niya ito kayang lokohin. Matapos mag-isip, tapat niyang sinagot, noong huli nating labanan laban sa mga zombie, parang masyadong mabilis natapos ang laban. Kaya matagal ko nang hinala na hindi pa lubusang naubos ang mga zombie. Nitong mga nakaraang araw, masigasig kong iniinspeksyon ang iba't ibang subway, at sa wakas, nadiskubre ko ang kanilang kinaroroonan. Alam din ni Jiang Yi na sa pagsabi lang nito na hindi pa tapos ang krisis ng mga zombie, magiging hindi pa kumpleto ang misyon ng pangkat ng investigasyon, at wala siyang magagawa kundi bumalik sa rehiyon ng Jiangnan para mag-ulat. Sa paraang ito, magagamit niya ang kapangyarihan ng rehiyon ng Jiangnan at ang tulong ni Bian Jianwu at ng iba pa para makahanap ng pagkakataon na alisin ang banta ni Yuan Kongya. Mabigat na nagtanong si Bian Jianwu, nasaan ka ngayon? Pupuntahan ka namin. Sumagot si Jiang Yi, pumunta kayo sa aking silungan. Pagkababa ng telepono, kaagad na iniutos ni Bian Jianwu kay Baili Changqing na bumalik at tumungo sa silungan ni Jiang Yi. Nagtataka si Wu Di, bakit pa ba nating puntahan ang duwag na yon? Natatakot siyang makipaglaban sa akin. Inayos ni Bian Jianwu ang kanyang salamin at malamig na sinabing, hindi pa tayo maaaring umalis. Sinabi ni Jiang Yi na natuklasan niya ang isa pang malaking grupo ng mga zombie. Habang nagsasalita, bigla siyang nagsimulang umubo ng malakas, parang ubuhin na niya ang kanyang mga baga. Agad na kinuha ni Meng Xiu ang medical kit at inabot ang 2 tableta kay Bian Jianwu. Matagal na umubo si Bian Jianwu at nang tingnan niya ang kanyang palad, ito ay puno ng maliwanag na pulang dugo. Nang makita ito, labis na nabahala ang lahat. Nilunok ni Bian Jianwu ang mga tableta at pinahid ang dugo sa gilid ng kanyang labi. Huwag niyo nga akong tignan ng ganyang ekspresyon. Sa pagkakaroon ng kakayahang ito, wala akong pinagsisisihan. Sa totoo lang, dahil dito, nakayanan ko ang mga krisis ng paulit-ulit. Ang lahat ay may dalawang mukha, ang pagbabayad ng maliit na halaga ay katanggap-tanggap. Ang bawat biyaya ng langit ay may nakatagong presyo, lalo na sa mundong ito ng apokalips. Dapat kayong masanay sa mga ganitong bagay at huwag hayaang madala ng emosyon ang inyong pag-isip. Napakahalaga niyan. Hindi nagtagal, nakarating sila sa silungan ni Jiang Yi. Pagkababa ng telepono, agad ding bumalik si Jiang Yi sa kanyang bahay upang maghintay. Naghanda na siya ng kanyang kwento, sa pagkakataong ito, anuman ang mangyari, determinado siyang isali ang rehiyon ng Jiangnan sa usaping ito upang hindi nila bastang iwan ang ganitong krisis. Pagkarating sa silungan, may halong paghamak na sinabi ni Wu Di, Jiang Yi, huwag mo kaming paglalaruan. Kung pinaikot mo lang kami rito ng walang dahilan, hindi kita tatantanan. Hindi pinansin ni Jiang Yi si Wu Di. Tumingin siya kay Bian Jianwu at sinabi, sumama ka sa akin. May ipapakita ako sayo. Kinuha ni Jiang Yi ang footage na nakuhanan ng isang mekanikal na daga na nagpapakita ng pinakalalim na bahagi ng subway na puno ng tulog na mga zombie. Ang eksenang ito ay nagdulot ng kilabot sa lahat dahil ang bilang ng mga zombie ay lampas pa sa lahat ng kanilang nakaharap na dati. Pagkatapos panoorin ang clip, nagkunwaring gulat si Jiang Yi at seryosong sinabi, nagulat din ako nang una kong makita ang video. Sobra ang dami nila. Kung wala ang tulong ninyo, siguradong hindi makakayanan ng natitirang puwersa ng Tianhai City ang mga ito, kaya't walang hiya akong humihingi muli ng inyong tulong. Nagtanong si Bian Jianwu, kunot noo, may iba bang nakakaalam nito? Tapat na sumagot si Jiang Yi, sa ngayon, kayo pa lang ang nakakaalam.
Wala pang ibang tao ang dapat nakakaalam. Tinitigan ni Bian Jianwu si Jiang Yi, pinaghihinalaan mo bang may mga tao sa likod nito? Ayaw ni Jiang Yi ibahagi ang kanyang mga hinala, kaya't nagkunwaring inosente siya at umiling, hindi ko masabi, pero masyadong malaki ang usapin, at hindi ako makapagbigay ng wild guesses. Kaya't kailangan ko ang gabay nyo kung ano ang dapat kong gawin. Huminga ng malalim si Jiang Yi at hinaplos ang kanyang noo. Kung hindi nyo rin kaya, baka talaga kailangan ko nang iwan ang lugar na ito. Sabi mo, may libreng tirahan at pagkain ba sa Blizzard City? Hindi pinansin ni Bian Jianwu ang biro ni Jiang Yi at nagpatuloy sa pagtatanong, may iba ka pa bang natuklasan? Walang magawa, iniangat ni Jiang Yi ang kanyang mga kamay, paano ko malalaman ang lahat ng iyon? Hindi naman ako isang profesional na investigador. Swerte lang ang pagkakatuklas sa hukbo na ito. Tumahimik sandali si Bian Jianwu, saka nagsalita, iimbestigahan namin ito hanggang sa dulo, pero pagdating ng oras, kailangan nyo ring tumulong. Bahagyang nag-alinlangan ang ekspresyon ni Jiang Yi, madaling sabihin yan, pero halos 80% ng mga puwersa ang nawala sa huling malaking labanan. Sa tingin ko, hindi ako magiging malaking tulong. Mariing sinabi ni Bian Jianwu, ito ang iyong bayan. Kahit umabot pa sa huling sundalo, dapat kang mag-ambag. Napabuntong hininga si Jiang Yi, gagawin namin ang aming makakaya. Pagkatapos, tumalikod si Bian Jianwu at ang kanyang grupo upang umalis. Bagaman magalang na inalok ni Jiang Yi na manatili sila para sa hapunan, tumanggi si Bian Jianwu nang walang pag-aalinlangan. Habang papalayo ang pangkat ng investigasyon, napabuntong hininga si Jiang Yi at may bakas ng pagkakasala sa kanyang tingin. Sa katotohanan, talagang may itinago si Jiang Yi. Ang ipinakita niyang footage kay Bian Jianwu ay isang maliit na bahagi lamang, at ang tunay na bilang ng mga zombie ay mas higit pa. Nag-aalala si Jiang Yi na kapag nalaman nila ang totoong bilang ng mga zombie, baka umurong sila o tuluyan ng isuko ang Tianhai City na magbibigay daan sa rehiyon ng Jiangnan na gamitin ang Death of Love. Pagbalik nila sa sasakyan, mabigat ang atmosfera sa pangkat ng investigasyon. Kagagaling lang nila sa isang alon ng mga zombie, ngunit lalong lumalaki ang problema. Ang una nilang opsyon ay humingi ng tulong sa rehiyon ng Jiangnan. Ang pangalawa ay umasa sa sarili nilang lakas at sa mga lokal na puwersa para sa isa pang decapitation strike. Walang duda, ang unang opsyon ang pinakaligtas, pero nangangahulugan din ito ng pag-amin sa kanilang kakulangan at bababa ang tingin ng mga nakakataas sa hinaharap kay Bian Jianwu. Habang iniisip ito, gumawa ng desisyon si Bian Jianwu. Alamin muna natin ang sitwasyon, subukan nating solusyonan ito ng tayo-tayo lang, at huwag muna tayong humingi ng tulong sa headquarters. Sa sandaling iyon, iminungkahi ni Baili Changqing, bakit hindi tayo magtipon ng ilang malalaking puwersa at mag-imbestiga muna sa lugar ng Turtle Mountain para maintindihan ang sitwasyon. Mariing tumanggi si Bian Jianwu, huwag nating hayaang may ibang makialam ngayon. Seryoso akong pinaghihinalaan na hindi ito isang natural na sakuna, kundi gawa ng tao. Kung totoo iyon, kahit sino sa mga pangunahing puwersang ito ay maaaring nasa likod ng lahat ng ito. Nakasimangot si Woody at sumigaw, sinasabi ba ng boss na may nagpaparami ng mga zombie? Sa tingin ko, si Jiang Yi ang pinakakahina-hinala. Sa labanan na ito, halos lahat ng malalaking puwersa ay nakaranas ng matinding pagkatalo, pero si Jiang Yi ay halos walang pinsala. Sinuri ni Baili Changqing, hindi ko iniisip na siya yon. Si Jiang Yi ay hindi naman kapos sa mga resources, at wala rin siyang dahilan para gawin ito. Bukod pa roon, siya rin ang nagbigay sa atin ng impormasyon tungkol sa mga zombie. Hindi pa rin natuwa si Woody. Sigurado ako, si Jiang Yi nga. Ginagamit niya ang pagkakataong ito para ubusin ang lakas ng ibang puwersa. Tapos siya ngayon ang nagpapanggap na biktima, sumisigaw ng hulihin ang magnanakaw. Sino ang nakakaalam kung anong mga pakana ang tinatago niya? Tahimik lang si Bian Jianwu sa buong oras na yon. Pagkatapos ng lahat, ito ay mga haka-haka lang, at hindi siya basta magbibigay ng paghuhusga. Sabi lang niya ng malamig, pumunta tayo sa Turtle Mountain, magiging malinaw ang lahat kapag nandoon na tayo. Pagkaalis ng pangkat ng investigasyon, mag-isa si Jiang Yi na nakaupo sa sofa, pinaglalaruan ang isang pilak na lighter, titig sa gintong apoy. Matapos ang maraming pag-iisip, napagpasyahan niyang sabihin na ang lahat sa kanyang mga kasama. Sa puntong ito, malamang napapunta na ang pangkat ng investigasyon sa Turtle Mountain at malapit na nilang matuklasan ang mga nakatagong zombie, ibig sabihin malapit na rin ang tunay na digmaan ng mga zombie. Kung tama ang lahat ng naisip ni Jiang Yi, ang naunang labanan sa labas ng Snow Worship Sect ay tila palabas lamang
at itong paparating na labanan ay tiyak na mas masidhi. Panahon na para ihanda sila. Inactivate ni Jiang Yi ang voice system at tinawag ang lahat sa sala para sa isang pagpupulong. Nang marinig nila ang kanyang boses, agad na nagtipon ang lahat sa sala. Alam nilang tinatawag lamang ni Jiang Yi ang lahat kapag may malalaking issue. Kita sa mukha ng lahat ang kuryosidad, maliban kay Yang Shinshin na nanatiling kalmado gaya ng dati. Diretsahan na si Jiang Yi at hindi na nagpaligoy-ligoy pa. Sa aking investigasyon, natuklasan kong ang krisis ng zombie ay hindi isang natural na sakuna, kundi gawa ng tao. May malaking sabuatan sa likod nito na layuning lipulin ang buong Tianhai City. Pagkatapos, nagsimula si Jiang Yi mula sa pagkakatuklas na si Yuan Kongya ay may iba't ibang kakayahan. Inilahad niya kung paano niya nadiskubre ang napakaraming zombie sa Turtle Mountain. Nabanggit pa niya na mula pa noong labanan ng 5 hukbo, napansin niyang ang mga katawan ng mga gumagamit ng kakayahan sa battlefield ay tila nagiging mga walang laman na balat na parang sinipsip ang kanilang kakayahan. Idinugtong niya ito sa epekto ng Frost Essence, kaya't hindi mahirap ipagpalagay na si Yuan Kongya ay may kakayahan ng Death Return. Habang nagsasalita, pinatugtog din ni Jiang Yi ang footage mula sa mekanikal na daga sa lugar ng Turtle Mountain at ipinaliwanag na kung tama ang kanyang hinala, malamang na ang mga zombie ay pinalaki ni Yuan Kongya. Katabi niya, namutla si Yang Mi at nagsabing, kung ganoon, siguradong papatayin ako ni Yuan Kongya, di ba? Nagsimula pa siyang magsisi na ginising niya ang kanyang kakayahan gamit ang Frost Essence. Nakahinda naman ng maluwag si Zokir, buti na lang at hindi ibinigay sa akin ni Jiang Yi ang Frost Essence. Pinalubag loob ni Jiang Yi si Yang Mi, huwag kang mag-alala, hindi ikaw ang magiging pangunahing target niya. Hanggat maayos ang plano natin, hindi magtatagumpay ang mga balak niya. Nag-alala si Liang Yu, kung talagang ganun ang kakayahan ni Yuan Kongya, ibig sabihin ba'y taglay na niya ang kakayahan ng 12 ng tao, o baka higit pa? Hindi kaya magiging napakalakas na niya? Sino ang kaya niyang labanan? Saglit na nag-isip si Jiang Yi bago sumagot, may isang tao na kayang harapin siya, at iyon ay si Bian Jianwu. Tumango si Liang Yu at ang iba pa, sumasang-ayon. Nasaksihan nilang lahat ang nakakatakot na lakas ni Bian Jianwu. Ang kanyang silence ay napakalakas at kayang sirain agad ang lahat ng kanyang matitigan. Kung hindi lang sa matinding mga side effect, siguradong abot ang kanyang ranggo sa Epsilon level. Sinimulang isipin ni Jiang Yi ang kanyang plano. Kung mabigo ang kanilang pangkat ng investigasyon, kailangan nating lisanin agad ang Tianhai City. Sapat ang mga supply sa aking imbakan para mabuhay tayo kahit saan. Ang tanging pagsisisi ko lang ay ang pag-iwan sa silungan na ito na may top-tier na defense system. Dahil kung mabigo ang 7 tao, siguradong ilulunsad ng rehiyon ng Jiangnan ang decapitation strike sa Tianhai City na agad na wawasakin ang buong lungsod. Nang marinig ito, napangiti ng pilit ang lahat. Pagkatapos magsalita, bumagsak si Jiang Yi sa sofa at sinabing, maghanda na kayong lahat. Huwag nang magpalit ng damit kahit matutulog, laging maging handa sa paglikas mula sa Tianhai City. Pagkatapos, binuksan niya ang remote control ng mekanikal na daga, bulong niya, hayaan natin itong gabayan sina Bian Jianwu at ang kanyang pangkat. Pagkalabas ng silungan, dumating sina Bian Jianwu at ang kanyang pangkat sa pasukan ng subway sa lugar ng Turtle Mountain. Gaya ng dati, inutusan ni Bian Jianwu si Meng Xiu na gamitin ang kanyang aerial scanning ability para magmanman. Inactivate ni Meng Xiu ang kanyang kakayahan na kayang sumaklaw sa 3 kilometrong radius. Mukhang ligtas naman ang loob ng subway, kaya mabilis na pumasok ang grupo sa tunnel at nagsimulang maghanap. Pero pagkatapos nilang maglakad ng ilang kilometro, wala pa rin silang natagpuan. Hindi na napigilan ni Woody ang magreklamo, pinaglalaruan lang ba tayo ni Jiang Yi? Walang kahit anong senyales ng mga zombie dito. Hindi naniniwala si Bian Jianwu na sadyang linlangin sila ni Jiang Yi, pero tila talaga namang masyadong malinis ang lugar. Biglang huminto si Meng Xiu, seryoso ang ekspresyon, at sumigaw, nakita ko na sila. May mga zombie. Totoo ngang may mga zombie. At ang dami nila ay nakakagulat, tinatayang aabot sa mahigit 100,000. Nang marinig ang napakaraming bilang ng mga zombie, napasimangot ang lahat. Nag-isip saglit si Bian Jianwu bago sinabi, sobrang laki ng bilang nila, delikado kung tayo-tayo lang ang haharap. Mag-ulat muna tayo sa rehiyon ng Jiangnan at humingi ng suporta para direktang malinis ang lugar na ito gamit ang mga misile. Pagkatapos magsalita, tumalikod siya upang umalis, pero bago siya nakalayo, biglang narinig ang sunod-sunod na malalalim na mga pag-ungol mula sa dulo ng tunnel, papalapit ng papalapit,
parang baha na umaakyat mula sa kailaliman ng tunnel. Maging ang lupa ay nagsimulang manginig. Sumigaw si Beili Changqing, may malaking hukbo. Nagbago ang ekspresyon ng 7. Bakit biglang nagising ang mga natutulog na zombie? Maaaring nakatanggap sila ng utos mula sa isang zombie king. Iniisip ito, agad na inutusan ni Bian Jianwu, lahat, bumalik na tayo sa ibabaw. Mabilis na tumakbo pabalik ang grupo, pero sa kanilang likuran, parang alon na humahabol ang hukbo ng mga zombie, at maging ang mga copper-armored na lumilipad na zombie ay nakahabol na sa kanila. Sa kritikal na sandali, agad na pinakawalan ni Woody ang isang floating cannon, tinamaan nito ang dibdib ng isang lumilipad na zombie at matagumpay itong pinatay. Pero naramdaman din ni Woody na mas malakas ang zombie na ito kumpara sa mga nauna. Habang tumatakbo, kalmadong ipinaliwanag ni Beili Changqing, nararamdaman ko rin. Lahat ng ipinakita ng mga zombie nung nakaraan ay isang pakana lang para isipin nating tapos na ang misyon at umalis tayo sa Tianhai City. Ngayon na iniisip ko, napakadali talaga ng proseso ng pagpatay natin sa Zombie King. Lalo na noong lumabas ang 6 na Zombie Kings ng sabay-sabay, parang sinadya talaga silang ipwesto doon para patayin natin. Habang dumarami ang lumilipad na mga zombie at palakas ng palakas ang tunog ng kanilang mga pakpak, sumugod si Beili Changqing at sumigaw, lahat kayo, umatras. Isang hagupit lang ng kanyang sibat, agad na nahati sa dalawa ang isang copper-armored flying corpse. Sinabihan ni Beili Changqing ang iba, protektahan nyo ang boss at mauna na kayo, ako na ang bahala sa hulihan. Hawak ang halos 3 metrong sibat, pinanatili ni Beili Changqing na hindi makalapit ang hukbo at sumigaw, halika, lahat kayo, sabay-sabay na. Mabilis na umatras sina Bian Jianwu at ang iba pa pabalik sa ibabaw. Hindi na nag-aksaya ng oras at agad silang sumakay sa sasakyan. Si Beili Changqing, bilang isang strength-enhanced mutant, ay may kakayahang palakasin ang lahat ng kanyang pisikal na kakayahan sa sukdulan. Bilang isa sa pinakamahuhusay na mandirigma ng Blizzard City, halos walang makakatalo sa kanya sa malapitang labanan. Nang nasa sasakyan na sila at nagsimula ito, may dagundong na umalingaw sa kalangitan. Bigla ring sumulpot si Beili Changqing mula sa istasyon ng subway. Binuksan niya ang pinto ng sasakyan at sumigaw. Napakarami ng mga iyan. Apak agad ni Meng Xiu sa silinyador, mabilis na tumakas. Sa pamamagitan ng rear-view mirror, makikita ang mga zombie na tuloy-tuloy na bumubulwak palabas ng pasukan ng subway, kasunod ang maraming copper-armored flying corpses. Habang ang mga regular na zombie, kahit tumatakbo, ay hirap makahabol, ang nakakatakot ay ang mga copper-armored flying corpses na mabilis na umabot sa likuran ng sasakyan. Nang makita ito, binuksan ni Woody ang bintana ng sasakyan, sumandal palabas, at nagpakawala ng sunod-sunod na putok gamit ang kanyang floating cannons. Tumayo rin mula sa sunroof si Marksman Chi Guanming, itinaas ang kanyang custom sniper rifle para magpaputok. Pero sa distansyang iyon, masyadong mabagal ang sniper rifle. Halos umabot sa mukha ni Chi Guanming ang pangalmot ng isang lumilipad na zombie, nagulat siya at wala ng oras para umiwas. Sa kritikal na sandali, isang sinag ng gintong liwanag ang sumabog mula sa loob ng sasakyan, agad na ginawang abo ang lumilipad na zombie. Lumabas pala si Bian Jianwu, inalis ang kanyang sunglasses. Sumandal siya palabas, inactivate ang silence, at agad, isang nakakasilaw na gintong liwanag ang bumalot sa hukbo ng mga zombie, tinunaw ang mahigit kalahati ng napakalaking hukbo sa isang hampas. Bagaman ang ataking iyon ay nakapatay ng 10,000 zombie, tuloy-tuloy pa rin ang paglabas ng iba pang mga zombie mula sa subway. Bumalik sa loob ng sasakyan si Bian Jianwu, malakas na inuubo, dahil ang bawat pag-activate ng silence ay parang sinusunog ang kanyang sariling buhay. Sa kabutihang palad, nagbigay ito ng oras para makatakas sila, at lumayo na rin ang distansya nila mula sa humahabol na hukbo. Seryosong sinabi ni Beili Changqing, hindi napapagod ang mga patay na yan, hindi solusyon ang pagtakas ng ganito. Kailangan nating mag-isip ng paraan para humingi ng tulong. Sinupil ni Bian Jianwu ang kanyang pag-ubo at nagsalita ng mariin, pumunta muna tayo sa pinakamalapit na silungan, tapos inotify ang lahat ng malalaking puwersa na agad magpadala ng tulong. Huli na para humingi ng tulong sa Jiangnan region ngayon, hindi natin pwedeng hayaang magpaputok sila ng missiles para sa isang walang pinipiling pag-atake, hindi ba? Pati tayo mapapatay din nila. Kinumpirma ni Meng Xiu sa mapa na ang pinakamalapit na silungan ay ang Yangsheng Base. Doon tayo agad pupunta. Agad na nagdesisyon si Bian Jianwu, sabihan ang Yangsheng Base na maghanda ng depensa,
at inform din ang iba pang mga grupo na magpadala ng reinforcements sa Yangshan base agad-agad. Habang nagmamaneho, nagpadala ng mga mensahe si Meng Xiu sa malalaking puwersa. Lumalaki na parang baha ang hukbo ng mga zombie sa likod ng sasakyan. Kakaisip pa lang ni Xiao Honglian kung bakit gusto ni Jiang Yi na tingnan ang impormasyon ni Yuan Kongya nang biglang tumawag ang team ng investigasyon. Sa video call, sinabi ni Meng Xiu, may napakalaking hukbo ng mga zombie papunta sa Yangshan base. Darating na kami dyan, maghanda na kayo. Nang marinig ang balita, tumalon si Xiao Honglian mula sa kanyang upuan, hindi makapaniwala sa narinig. Pero bago pa siya makapagsalita, nagpatuloy si Meng Xiu, bilisan nyo ang paghahanda ng depensa. Ipapaliwanag namin pagdating namin dyan. Pagkatapos magsalita, binaba ni Meng Xiu ang tawag, iniwan si Xiao Honglian na tuliro sa harap ng screen, hindi ba't tapos na ang krisis ng zombie? Bakit bigla na namang may zombies at papunta sila dito sa silungan? Ano ang nangyayari? Pero wala siyang magawa kundi sumunod, pagkatapos ng lahat, nasa likod nila ang suporta ng Jiangnan region. Kasabay nito, kumatok sa pinto si Shoga Xingteng at nagulat, "Boss, nakabalik na sa produksyon ang mga kagamitan sa base. Ano ang mga plano natin ngayon?" Pero sumigaw si Xiao Honglian, agad na patayin ang lahat ng kagamitan. Lahat, umatras na sa underground shelter ngayon din. May napakalaking hukbo ng zombie na paparating. Sa parehong oras, natanggap din ni Jiang Yi ang mensahe ni Meng Xiu sa kanyang silungan. Tumugon siya ng kalmado, paparating na kami. Alam ni Jiang Yi na hindi niya pwedeng hayaang mamatay si Bian Jianwu sa hukbo ng mga zombie. Kung mangyari iyon, ituturing ng Jiangnan region na nabigo ang misyon at magsisimula silang bombahin ang Tianhai City ng walang awat. Pero hindi rin niya pwedeng hayaan na masyadong mabilis na maresolba ang problema ng mga zombie, kailangan pa rin niyang gamitin ang kakayahan ni Bian Jianwu para mapatay si Yuan Kongya. Agad na nagsuot si Jiang Yi ng kanyang combat suit para maghanda. Nagsabi rin si Liang Yu at iba pa na gusto nilang sumama, at maging si Huahua ay hindi bumitaw kay Jiang Yi. Para hindi bumaba ang kanilang moral, sinabi ni Jiang Yi, huwag kayong lalayo sa akin pagdating natin doon. Kung may mangyaring mali, gagamitin ko agad ang space gate para tumakas. Nang marinig ito, mas nakampante ang lahat. Lumabas din si Zokir, ipinapakita na gusto niyang sumama. Sinabihan siya ni Jiang Yi, ang panganib ngayon ay mas malaki kumpara noong huli. Manatili na lang kayo dito sa bahay at mag-impake. Kung may mangyaring hindi inaasahan sa labanan, kailangan nating maging handang lisanin agad ang Tianhai City. Sa mga sandaling iyon, lumabas si Yang Xinshin sa kanyang wheelchair at sinabi kay Jiang Yi, Kuya Jiang Yi, ito lang ang pagkakataon natin, kailangan mo itong samantalahin. Dahan-dahang tumango si Jiang Yi. Wala nang oras para magpaalam, nag-ayos na ng mga gamit ang lahat at agad silang umalis. Habang papalayo, hinaplos ni Jiang Yi ang buhok ni Zokir at sinabi, ihanda ang lahat at hintayin ang balita namin sa labanan. Agad siyang umalis sa silungan. Lahat ng malalaking puwersa, kasama ang Snow Worship Sect, ay nakatanggap ng mensahe ni Meng Xiu. Tumakbo si Shen Yishen sa simbahan, sumisigaw, delikado, delikado. Nadiskubre ng Jiangnan region ang mga zombie natin sa Turtle Mountain. Sa mga sandaling iyon, taimtim na nagdarasal si Yuan Kongya. Nang marinig ang mga salitang Jiangnan region, labis siyang nagulat. Hanggang ngayon, ang Jiangnan region ay isang malaking banta pa rin sa kanya. Hindi ba umalis na ang mga tao mula sa Jiangnan region sa Tianhai City? Bakit nasa Turtle Mountain sila? Naguguluhan din si Shen Yishen. Sa lohika, dapat nagsimula sila sa paghahanap sa 5 malalaking puwersa at unti-unting pinalawak ang kanilang search area. Paano sila napunta sa isang liblib na lugar tulad ng Turtle Mountain? Pinili natin ang Turtle Mountain dahil bihirang mapuntahan iyon at kakaunti ang mga resources, kaya perpekto itong taguan para sa mga zombie, pero hindi natin inasahan na matutuklasan pa rin ang hukbo. Ngayon, nagambala ang hukbo ng mga zombies dahil sa investigasyon team, malamang hinahabol na sila papunta sa Yangshan base. Hanggang dito na muna magtatapos ang ating kwento para sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong panunood. Layunin kong isalin sa ating salitang Tagalog ang Global Freeze hanggang sa pinakabagong episode. Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at i-on ang notification bell para hindi niyo ma-miss ang mga updates. Babalik ako bukas para sa isa pang kapanapanabik na episode. Hanggang sa muli, ingat kayo at tandaan, ang lahat ng problema ay may solusyon, at wag mo nang paabutin pa sa Rafi Tulfo in action.